Hello po, si RVC po ito. Kung gusto niyo po suportahan ang channel ko, pwede po kayong magbigay ng kahit magkanong halaga po. Gamitin niyo lang po ang QR code na naka-flash sa screen niyo kung gusto lang po ninyong magbigay. Maligaya po ako na makapagbigay at mabahagi ng libre ang aking mga kwento kaya hindi po ito sa pilitan. I-acknowledge ko po kayo sa next stories ko. Maraming salamat po! Ang kwentong ito kasama ang lugar, pangyayari at tauhan ay pawang katang-isip lamang ng manunulat. Ang mga pagkapare-pareho ng mga bagay sa tunay na buhay kung meron man ay nagkataon lamang. May mga salita ding gawa-gawa lang ng manunulat at maaring hindi ayon sa mitolohiya na napag-aralan ng mga eksperto. Hindi po pinapayagan ang pag-repost at pagbahagi ng kwentong ito sa ibang social media platforms na walang pahintulot ng manunulat. Salamat po! Maaaring pakinggan nyo po muna ang unang bahagi ng kwentong ito para lubos nyo pong maintindihan ang daloy ng istorya. Habang walang malay ang aking pisikal na katawan, ang aking kaluluwa naman ay nagising sa isang lugar na may kadiliman. Walang hanggan, walang laman at tahimik. Ang mismong kawalan na paulit-ulit na nakikita ko sa aking panaginip. Ako ay nakalutang, hindi ko maramdaman ang aking katawan ngunit malinaw ang aking isip. Sa di kalayuan, may nakita akong hugis tao na tila gawa sa sinag ng mga bituin. Nagpakilala itong tagapangalaga ng tadhana. Mabuti at gising ka na, lumang Adam. Wika ng tagapangalaga na sa direksyon na hindi sa akin. Ang tinig nito ay tila bulong ng hangin umaalingaw-ngaw sa kawalan. Lumingon naman ako sa direksyon na iyon. Sa aking tabi may isa pang lalaking nakalutang. Magkamukhang magkamukha kami. Walang pinagkaiba sa mukha ko o kasautan. Tila ako ay nakatingin sa salamin. Ngunit may pagkakaiba, masakit at malungkot ang mga mata ang nasa harap ko. Ikaw? Ako? Tanong ko sa kamukha ko. Ang aking kamukha ay ngumiti, isang malungkot na ngiti. Oo, lumang Adam ang tawag sa akin. Ang kaluluwang multo na minsan mong kinalimutan. Naalala mo ba ang mga panaginip mo? Ang mga lugar na pamilyar sa'yo kahit hindi mo pa napupuntahan? Ang mga bigat na nararamdaman mo pag nakikita mo si Nathan? Iyon ang mga piraso ng alaala na gusto kong ibalik sa'yo, sabi ng aking kamukha. Hindi, mga panaginip lang iyon. May buhay ako ngayon. May mommy at daddy ako. May lolo at lola ako. At may iba pa akong mga pangarap. Ikaw, isa ka lang nakaraan. Tapos na ang oras mo. Umiiling kong sabi. Pero hindi mo maintindihan ang buhay ko, ang buhay natin ay hindi nagkaroon ng closure. Hindi ko nakausap ang pamilya ko, si mommy, si daddy, na lola at lola mo na ngayon, si ate na yung mommy mo ngayon, si Nathan, ang pag-ibig namin ang dahilan kung bakit nandito pa rin ako. Isang dormant lang ako sa katawan natin ngunit nagkalakas ako dahil sa pagkikita nyo. It means something, mahabang saad sa akin ng aking kamukha. Biglang lumiwanag ng napakalakas ang tagapangalaga ng tadhana na nagpatigil sa pagtatalo naming ng luma kong sarili. Tigil, ang inyong sitwasyon ay tinatawag sa mundo ng mga tao na isang malaking glitch. Sa muling pagkabuhay ninyo, ang kaluluwa ng lumang Adam ay dapat na tuluyang nawala at naging bagong Adam. Ngunit dahil sa tindi ng pagnanais ng lumang Adam na makabawi sa pamilya at umusbong pa ang pagmamahalan nila ni Nathan, ikaw lumang Adam ay hindi naglaho pero nanatiling dormant sa bagong katawan. Ikaw nagbibigay ng panaginip sa nakaraan. Ngayon, nagising ka ng tuluyan dahil sa pagkikita ng bagong Adam at ni Nathan at hindi kayo maaaring magpatuloy ang dalawang kaluluwa ng Adam sa iisang katawan. Ang pisikal na katawan ay hindi kayang magdala ng dalawang magkaibang kaisipan. Kung hindi kayo magiging isa, kayong dalawa ay mawawala sa kawalan at mamamatay ang katawan. Hindi kami umimik at nagpatuloy pa ang tagapangalaga ng tadhana. Kailangan niyong magsanib ngayon, ngunit mamimili kayo kung anong alaala ang gagamitin bilang pundasyon ng katawan. Sino ang mangingibabaw sa isip at puso? Kung ang lumang Adam ang mapipili, babalik ang buong alaala mo.
Mamahalin mo si Nathan, ngunit dadalhin mo ang lahat ng sakit, pagsisisi at bigat ng nakaraan na magdudulot ng pagdurusa sa iyong kasalukuyang buhay. Hindi maiintindihan ng kasalukuyan ang iyong magiging sitwasyon. Kung mapipili ang bagong Adam, ang mananatiling magkokontrol sa katawan, ang lumang Adam ay tuluyang mawawala at kasama niya ang lahat ng alaala ng nakaraan, pati ang mga panaginip ay tuluyan ding mabubura. Siya ay magiging malaya at walang koneksyon sa kanya ang pagiging multo o kay Nathan. Magpapatuloy ang kanyang buhay na nasimulan. Magdesisyon kayo. Iisa lang ang may karapatang buhay sa inyo. Malakas na sabi ng tagapangalaga ng tadhana. Ako ay natigilan. Ang lumang Adam na sinasabi ng tagapangalaga ay dahan-dahang lumapit, puno ng lungkot at paninindigan. Ako ang dapat na manalo, sabi ng aking kamukha. Hindi, kapag ikaw ay nanaig, babalik ang lahat ng sakit at bigat ng nakaraan. Hindi tayo magiging stable, malakas kong sambit sa kanya. Hindi mo kasi naiintindihan. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong ituwid ang pagkakamali ko, ang hindi ko naranasang closure sa aking pamilya noong multo pa ako. Namimiss ko na sila, ang mommy, daddy at ate ko. Ngayon gusto kong makita sila kahit na ang ate ko pa ang naging nanay ko, sabi sa akin ng lumang ako. Nakausap mo na sila bilang bagong Adam. Ako na ang nakasama at nag-alaga sa kanila. Iyon ang bagong buhay ko. Sagot ko naman na di nagpapatalo. Pero hindi ikaw ang nakaranas ng pag-iwan sa kanila. At si Nathan, mahal ko siya. Kaya tayo nandito. Alam kong nagkamali siya noong pinigilan niya akong makapag-move forward sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa aking pamilya. Pinili niya akong sarilinin dahil labis siyang takot na mawala ako. Naging makasarili siya dahil sa pagmamahal niya. Ngayon na pareho na kaming tao, ito ang pagkakataon ko na tanggapin ang pagmamahal niya at magpatuloy kami ng walang hadlang. Hindi din nagpatinag ang boses na aking nakaraan. Yumuko ako. Ang kanyang boses ay malakas ngunit tila na puno ng pagod. Ang pag-ibig na iyan ay puno ng takot, which is nagdala sa atin sa sitwasyon na ito. Ang pag-ibig mo ay nakakalason sa ating kaluluwa at katawan dahil puno ito ng unresolved issues mo sa nakaraan. Kung ikaw ang mananaig, mahihirapan lang tayo at ang pinaka-importante, kapag ikaw ang nanalo, mawawala ang bagong buhay kong sinimulan, sagot ko naman sa kanya. Tumingala ako at hinarap ang tagapangalaga at puno ng desisyon ng aking mukha. Ako ang mamimili at ang pipiliin ko ay ang kalayaan ko. Handa akong kalimutan ng lahat. Ang sakit mo, ang pag-ibig mo at ang closure na hinahanap mo para lang mabuhay ako ng tahimik at malaya sa nakaraan na hindi na kailangang dugtungan. Sabi ko sa nakaraan ko ngunit nakaharap sa tagapangalaga. Hindi na sumagot ang lumang Adam. Ngumiti naman ang tagapangalaga ng tadhana, isang ngiting payapa at maganda. Sa ganitong uri ng conflict, ang kaluluwang may bagong direksyon at lakas ng kasalukuyan ang siyang nangingibabaw. Hinahayaan ko lang kayong magkaroon ng ganitong diskusyon upang mabigyan ng huling pagkakataon ang lumang Adam na mapapayag ang bagong Adam. Ngunit ang inyong diskusyon ay sapat na. Alam na ng bawat sa isa sa inyo kung ano ang tamang daan. Itinaas ng tagapangalaga ang kanyang kanang kamay at nagsimulang umikot ang liwanag sa paligid. Bago pa man ito ikumpas ang kamay para pagsanibin kaming dalawa, biglang sumigaw ang lumang Adam. Saglit! Malakas na sambit ng lumang Adam. Tiningnan ng lumang Adam ang tagapangalaga, ang kanyang muka ay puno ng huling pakiusap. Alam kong wala na akong magagawa sa desisyon ng bagong Adam, ngunit kung inyong papayagan, kahit isang saglit lang, gusto ko sanang makausap sina mommy, daddy at ate, pati na din si Nathan sa pamamagitan ng bagong katawan. Gusto ko lang magpaalam at makita nila na mandito pa rin ako na mahal nila. Pagkatapos aalis na ako ng tuluyan para kay bagong Adam, pakiusap ng aking nakaraan. Walang pagbabago sa mukha ng tagapangalaga. Hindi maaari. Kapag ikaw ang bumalik sa katawan, permanente na iyon. Ang glitch na ito ay isang beses lang dapat maayos. Kapag sumanib ka sa katawan ngayon, ibig sabihin nun na ikaw ang nanaig. Mawawala ng tuluyan ang bagong Adam at ang kanyang bagong alaala.
Hindi mo maaring gamitin ang katawan kahit sandali lang, sabi ng tagapangalaga. Ang mukha ng lumang Adam ay natigilan. Ang huling pangarap niya na magkaroon ng closure ay hindi na matutupad. Niyakap niya ang kanyang sarili na para bang tanggap na niya ang kapalaran na nakatakda. Ako naman ay nakaramdam ng awa at nagsalita na, "Tagapangalaga, kung maaari lang, alam kong hindi siya pwedeng bumalik sa katawan, pero hindi ba pwedeng dalhin niyo pansamantala ang kaluluwa ng lolo, lola at ate niya na mami ko na ngayon at si Nathan dito sa kawalan kahit sandali lang para makausap niya sila bago kami magsanib," sambit ko. Tiningnan ng tagapangalaga kaming dalawa. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kawalan. "Posible iyon. Maari kong dalhin ang mga kaluluwang iyon dito, ngunit sa sitwasyon ninyo, isa lang ang papayagan kong makausap niya. Ang kaluluwa ng isa sa mga taong iyon," sagot naman ito. Agad na nabuhayan ng loob ang lumang Adam. Ang kanyang mga mata na kanina'y matamlay ay nagningning muli. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng buong puso. "Salamat, bagong Adam. Salamat sa pagkakataon." Bumaling siya sa tapangalaga at ang kanyang desisyon ay matibay. Si Nathan, siya ang pinipili ko. Ngumiti ang tagapangalaga, isang ngiting nagpapakita ng pag-unawa. Itinaas nito ang kanyang kamay at ikinumpas ito sa kawalan. Nang ikinumpas ng tagapangalaga ng tadhana ang kanyang kamay, lumitaw ang isang silaw ng liwanag sa kadiliman. Mula rito, lumabas ang isang anyo, si Nathan. Nagulat siya at may takot na nakita ang dalawang magkamukhang si Adam. "Adam, anong nangyari? Bakit dalawa kayo? Nasaan ako?" May pagtataka at takot na tanong ni Nathan. Mabilis na ipinaliwanag ng tagapangalaga ang sitwasyon, ang glitch sa reincarnation ni Adam, ang conflict sa lumang Adam at si bagong Adam at ang pangangailangang magsanib. Ipinaliwanag niya rin ang kapalaran, ang lumang Adam ay magpaparaya, ang bagong Adam ang mananaig at mawawala ang lahat ng alaala ng nakaraan. Napaawang ang bibig ni Nathan. Tumingin siya sa lumang Adam, ang Adam na minahal niya. "Adam, ikaw ito? Ang Adam na nakilala ko noon?" Lumapit ang lumang nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pagmamahal at kalungkutan. "Ako ito. Ako ang minahal mo. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo," sabi ng aking nakaraan. Bumaling si Nathan sa akin na tahimik lang na kinakikinig at nagmamasid. "Ikaw, wala ka bang nararamdaman para sa akin? May alam ka ba sa nakaraan natin?" Bigla niyang tanong sa akin. "Wala, at hindi ko gusto na may malaman pa. Ang buhay na binuo ko ay mahalaga. Ang nakaraan ay sakit at pasanin. Ang kalayaan ko ang pinipili ko. Ang aking tinig ay pinipilit kong maging malamig at matatag na tila ba walang emosyon." Parang nabasag ang puso ni Nathan sa sinabi ko. Ako ang kasalukuyang Adam na para bang walang puwang para sa kanya. Isa lang siyang bahagi ng nakaraan. Bumalik ang tingin ni lumang Adam kay Nathan. "Nathan, wala na tayo. Sa sandaling magising na siya, hindi ka na niya maaalala. Ang ating pag-ibigan at lahat ng alaala ay tuluyan ng mawawala," sabi ng aking nakaraan. Hinawakan ng aking nakaraan ang pisngi ni Nathan. "Huwag mong hahayaan na ang temporary pain na ito ay magiging dahilan para maging malungkot ka. Maghanap ka ng bago, maging malaya ka din, Nathan," naluluhang sabi ng aking nakaraan. Tumingin siya kay Nathan nang may matinding pakiusap. "Nathan, pakiusap ko. May huli akong hiling. Kapag nagising na kayo at hindi na ako maalala ng katawan, sabihin mo sa pamilya ko, kina mami, daddy at ate na mahal ko sila. Iyon na lang ang magiging closure ko, Nathan," naiiyak na sabi ng aking nakaraan. Ako naman ay naiyak na din. Tila ba konektado pa kami ng lumang Adam pagdating sa emosyon. Lumuha si Nathan. Hindi siya makapagsalita kundi tumangulang. "Salamat. Mag-ingat ka," sabi ng lumang Adam na nagpapahid ng luha. Humiwalay na siya at tumingin sa tagapangalaga. "Tapos na po, tagapangalaga ng tadhana. Handa na ako," sabi niya rito. Ikinumpas ng tagapangalaga ang kanyang kamay at ang liwanag niya ay pumalibot sa aming dalawa ng nakaraan ko.
Nagsimula kaming magdikit na tila dalawang apoy na naging iisang malaking sikat. Ang anyo ng lumang Adam ay unti-unting naglaho at naging daloy ng enerhiya na pumasok sa akin. Habang nangyayari ito, ang kaluluwa ni Nathan ay dinala pabalik sa kanyang katawan. Pagkatapos ng matinding liwanag, natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisa at ganap na. Ang aking isip ay tahimik at malinaw, walang bigat, walang alaala ng pagiging multo at walang anumang koneksyon kay Nathan. Nagising ako sa banayad na liwanag ng isang silid ospital. Ang aking isip ay walang bigat o anino na nakaraan. Ang tanging alam ko ay ang buhay na bilang Adam sa kasalukuyan, ang aking pag-aaral, ang aking mga pangarap at ang aking pamilya ngayon. Pagkadilat ko ng mata, agad kong nakita ang aking mami na nag-aabang sa tabi ko. Ang luha ay agad tumulo sa mga mata ng mami ko habang niyakap ako ng mahigpit. "Anak, gising ka na, salamat sa Diyos," umiiyak na bulong nito. Nakita ko rin ang aking daddy at aking lolo at lola na nakangiti ngunit may pag-aalala. Ang init ng pamilya ay bumabalot sa akin at sa sandaling iyon, ang nararamdaman ko lang ay ang pagmamahal at kaligayahan sa aking kasalukuyang buhay. "Ma, anong nangyari?" tanong ko. "Nawalan ka lang ng malay, anak. May iniinda ka pala kasing lagnat nang dalhin ka rito. Pero okay ka na. Sabi ng doktor, kailangan mo lang magpahinga," sagot ng mami ko. Lumingali nga ako tila may hinahanap. Sino po ang nagdala sa akin rito? Nagkatinginan ng aking mami at daddy. Isang sandali na may pag-aalinlangan. "Ah, iyon bang lalaki?" sagot ng aking daddy na sinusubukan lang gawing casual ang kanyang tinig. "Umalis na anak, huwag mo na siyang alalahanin pa. Hindi namin alam kung sino siya, ang mahalaga ligtas ka na." Samantala sa labas ng ospital, si Nathan ay nakatayo sa isang malayong sulok tinitingnan ang bintana ng silid ko. Ang kanyang puso ay nagdurusa. Wala ng Adam, ang Adam na minahal niya at tuluyan na naglaho at naging bahagi ng taong hindi siya kilala. Epilogue. Hindi laging may kasiguraduhan ang pag-ibig. Maaari itong maging kasing sarap ng pangarap, ngunit maaari rin itong maging kasing sakit ng pag-alis. May mga pag-ibig na sadyang hindi nakalaan para maging pangmatagalan, ngunit nakalaan para magturo ng mahalagang aral. Ang pag-iibigan ng dalawang tauhan ay nagtapos hindi dahil sa nawala ang pagmamahalan, kundi dahil hindi ito ang tamang pag-ibig para sa kanilang tadhana. Ngunit ang wakas na ito ay hindi nangangahulugang katapusan ng pag-asa. Ang isa ay namuhay ng buo at malaya at darating ang panahon na makakahanap siya ng matagumpay na pag-ibig, isang pag-ibig na walang glitch, walang laso ng nakaraan at walang takot sa pagkawala. At ang isa naman na natuto mula sa sakit at nag-alay ng huling sakripisyo ay nararapat ding makakita ng tanging nakalaan para sa kanya. Ang kwento ng kanilang pag-iibigan ay nagtapos, ngunit ang kwento ng kanilang kaligayahan ay nagsisimula pa lang. May bagong pag-asa at bagong tadhana na naghihintay sa bawat isa.